Patuloy na pinaghahanda ang publiko dahil sa posibilidad na masundan pa ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Umabot sa taas na 4,000 metro ang ibinugang abo ng Bulkang Kanlaon bago mag-alas 6 ng umaga kanina. Ayon sa PHIVOX, halos 1 oras ang aktibidad ng bulkan na nagpasiklab pa sa isang grass fire. Kusog jud kayang kuan no? Sayang babaan dapit ba kusog jud kay gayukot-yukot no? Nakuhanan din ng thermal camera ng PHIVOX ang pagdausdos ng pyroclastic density currents na binubuo ng mainit na gas at volcanic material. Bumulaga ang makapal at maitim na abo sa mga taga Negros Island. Inulan ng abo ang research facility ng Sugar Regulatory Administration sa La Casiñana, kaya pinalikas muna ang kanilang mga tauhan. Isa sa pinaka-apektado ng ashfall ang La Carlota City. Sa Barangay San Miguel, nabalot ng abo ang mga kalsada at sasakyan, pati mga bubong at taniman. Ang ilang residente nangamba para sa kanilang kalusugan. Nang dukalinong man, tapos ang mula nga paggawa sa ulbo na ang sopre. Oo, yan mo man gid na siyempre basi bala kung magtupa ang daw mga barasaw. Ang gaman kagdason ang napaminsan mong apo ko may hapo. Kita ko gatimbuok na sa babaw. Kaya muna dahil nagingagaw ko di puli sa San Miguel. Sakay ko sa salakyan ng sanya sang Raal. Nagingagaw ko, hingagaw man sila pa sa Raal. Hindi naging makita ang dalan nga muna niyo. Pero kulba eh. Pero nagano lang nga hindi man siya maglupok kay sungaw mo lang na mo galing kay ang amon delikado lang ang asupre. Tapos tisubong kinanglan gid kami tubig. Mahigit 1,900 na individual ang nasa evacuation center simula noong Disyembre ayon sa La Carlota City LGU. Nadagdag ang 16 na individual mula sa 4 na pamilyang lumikas dahil sumama ang pakiramdam matapos makalanghap ng asupre. Kay tungod may mga babies, may mga iban ang mga bana may ginabatsyag. So hindi kagwantas ang bawas ng asupre. Ayon sa DSWD, bago pa man ang pagsabog, ay nakaposisyon na ang mahigit 250,000 na family food packs sa mga warehouse sa Western at Central Visayas. Nakikipag-ugnayan na raw sila para sa pangangailangan ng mga apektadong LGU. Tiniyak din na Malacanang na handang magbigay ng dagdag na tulong ang gobyerno kung kinakailangan. Hindi pa inaalis ng PHIVOX ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Patuloy na pinaghahanda ang mga otoridad at publiko dahil posibleng masundan ang explosive eruption na maaaring magdulot ng lava flow. Isa inagyapon sa mga senaryo nga pwede natin ginalantaw no nga magka-effusive eruption. Based sa aton nga ground deformation no nga inflated gyapon ang aton nga ang edifice ang aton nga volcano amat-amat na pagsakas ang magma. Pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius ng bulkan at paglipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa crater. Bagaman may mga inilikas na, nagpaalala ang Office of Civil Defense na manatiling alerto. Pinayuhan din nila ang mga residente na magsuot ng goggles o takpan ang bibig ng basang tela kontra ashfall. Ang GMA Kapuso Foundation naman nakatakdang magtungo sa susunod na araw para maghatid ng tulong sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.